So what is up mga tech shop, no? For today's video mga tech shop, natay Dell E5470 no power. So bago lang nina ko gi-format ang laptop mga tech shop, then after a week di na mo turn on. Then nagtuo ang customer, battery ang problema, kay giorderan mo niya battery niya, gusto niya ipataod ang battery. Ganan sad siya ilisan ng battery mga tech shop, kay para in case dadaw niya siyang trabahoan, no need na isaksak ang laptop sa charger, kay magamit rin nga laptop if nakasaksak ang charger. So let's go ahead and disassemble the laptop mga tech shop, no? If you are interested on the tools that I've been using in my repairs, you can check the link on the description mga tech shop. Pwede ninyo orderon ang mga tools nga gipanggamit nako. Let's go. Alright, so for this model mga tech shop, no, mas dali siya ilisan or dali ilisan niyang battery mga tech shop. So before you order battery mga tech shop, double check nga double check sa iyang model, sa iyang porma. So ayaw largo-largo og order, kay basin na masayop ka di na siya mataod. So akong suggestion na mga tech shop is ablihon jud ang laptop, and then pictura nimo ang battery, and then ipakita nimo dito sa asa nimo orderon ang battery. For example, matukag shop nga namaligya og battery sa laptop, dad-on nimo ang model o ang kaning battery mismo, ang picture sa battery, para di ka masayop. So according to the customer mga tech shop, siya may nag-order ning battery, ang presyo ni is 1,400 pesos. So for example, sayop mo na order, swerte na lang ka kung mauli nimo ang battery. Kay kung dili nimo na mauli, kansi na kadaan og 1,400 pesos mga tech shop. So natao na nato ang battery mga tech shop. So let's try to turn it on. And as you can see, naa siya light indicator, na light sad sa iyang power button, but dili siya mo display.
So naagya po laing problema ni mga shop aside sa iyang battery nga di mo charge. So gitry na ko og limpyo ang RAM mga katikshop kay usually if no display nga issue possible na problema sa RAM. So if limo nang limpyuhan na uban case nga musigar sa ang laptop mga katikshop. So in this case mga tikshop wala ma-fix paglimpyo sa RAM. So we'll need to troubleshoot i-trace na to asa ang problema mga tikshop. So akong gibuhat ani mga tikshop sa iyang charger nga terminal or battery terminal di ay nga kaning port nga padulong sa battery. Akong gi-check if nabay voltage. So na-confirm nako na siya 3 volts nga voltage. So meaning okay ang iyang power line. So okay. Yan, mao ni siya ang symptoms mga tikshop no. When you turn on the laptop mo, tuyok ang fan, ang CPU fan, and then mapawong sa jagkalit and wala siya display. So mao na siya pinaka basic nga symptom ani nga issue. Ang kamlakaw gani ha. So naka-decide ko nga ako na lang ablihan ng laptop mga tikshop no kay sayang iyang nagasto sa battery 1,400 pesos. So before nako gablihan akong gipananghiran sa nako nananghid sa kudaan sa tag-iya nga gi-inform nako nga wa siya musiga, and then ako i-try og check ang motherboard. So nananghid ko first before nako ablihan kay basin na ay nasunog nga pisa sa sulod kay nag-mention man sad siya nga before na inaning issue init kuno kayo ang laptop or ang buga sa fan. So basin nasunog baron tong CPU or unsabay nasunog nga pisa, so we'll need to open mga tikshop. So disassembly ta and then check the motherboard. So sa laptop mga tikshop no, in order for a laptop to turn on dapat existing ang 19 volts o ang 3.2 volts mga tikshop no. If one of them does not exist, then laptop will not turn on obviously no. So nganong naa may 3.2 volts o 19 volts. So ang kanang 19 volts mga tikshop mo na mo provide og power sa tanan
sa mainboard basically. So mo na mo supply sa RAM, sa hard drive, sa mga ports. Mo na mo supply og power. Mo nang 19 volts na siya. And then kaning 3.2 volts asam ni siya gikan mga tekshop. Gikan na siya sa CMOS battery. No? So the reason why gusto na ko ablihon ang laptop mga tekshop is gusto na ko i-check if naa pa ba sulod ang CMOS battery. So mao to mga tekshop, no? Pag-check nako sa battery nga port katong main battery gyud naa siya 3 volts, so meaning existing ang 19 volts sa ato mga tikshop. Kay ang kanang 19 volts mao mo supply sa mga ginagmay nga parts or voltage sa ginagmay nga parts like hard drive, RAM, ug sa mga battery, no? So I assume nga 19 volts is existing. So next step na to mga ka-tikshop i-check is ang CMOS battery if naa ba ang 3.2 volts. So kani nga laptop mga tikshop karaan na kay ni according to the customer 5 years na ning wagi turn on ko, no? So as you can see pag disassemble nako perting abuga kay liman ka 5 years na ning nga laptop. And ako kayo nga chance nga nalubat na ang CMOS battery. So mo nang gusto nako i-check jud ang CMOS battery. So unsa may purpose anang CMOS battery, unsa may iyang trabaho? Basically mga tikshop ang kanang CMOS battery maunay mo kanang maka-make sure nga mo turn on ang laptop, mo provide og power sa imong power switch para maka-trigger siya dito sa 19 volts. Then mo sa reason nganong maka-save ka og date and time sa imong BIOS nga settings, no? Maski pag lowbat na kay itong main battery, basta ang CMOS battery na gani sulod, ang imong date and time mo stay ra gyud na siya as is. But once nga malowbat na ang imong CMOS battery, ang imong default nga date and time balik ina sa katong pinaka old kanang sa siya gi-manufacture, no? For example, gi-manufacture siya 2001, ang date sa and time sa imong laptop mabalik na siya atong year. So na-access na nako ang CMOS battery mga tikshop, no? So buha lang tag multi-tester
i-test na to if naabay 3.2 volts, no? And as you can see mga tech shop, wala gyud siya mo detect og 3.2 volts. So meaning if 3.2 volts does not exist, in-press nimo sa power button, di siya mo send og signal dito sa main power rail nga, di siya mo send sa gate ba nga, na-press ang power button, so open the gate para makasulod si 19 volts sa motherboard or main power rail. So mao na siya purpose sa iyang CMOS battery. So let's try replacing CMOS battery with a new one mga tech shop, no? So as you can see na siya 3 volts or 3.2 volts, no? So ato na siya i-replace diha, and then ato i-tape. Hindi na nato isulda-sulda kay basin maguba na nun ang CMOS battery. Ato lang i-tape. And then before na to itaod sa motherboard, as you can see naagid siya 3.2 volts. So hopefully it will fix the laptop mga tech shop, no? So if na kay nakatunan sa atong video mga tech shop, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And also if you're interested on the tools that I've been using in my repairs, you can check the link on the description and order the items mga tech shop para maka-start na ka og testing o repair mga tech shop. Let's go. So since ni-mention man ang customer nga init kuno kaayo ang buga sa fan, so kanang init mga tech shop most likely ana nagikan na sa iyang CPU or other components within the motherboard. So since pinaka kuan jud na ang CPU gyud, ang atong buhaton na ni is atong limpyuhan ang CPU, and then ilisa na to og bag-o nga thermal paste para inig-init niya ang makapabugnaw niya is ang thermal paste mga tech shop. So kung daan na ang thermal paste, dili na siya makapabugnaw sa CPU.
So after mabutangan na to og bagong nga thermal paste, proceed ta sa assembly process. Pambalik lang na to mga screws ug other components mga ka-tech shop, like the RAM, the hard drive, the Wi-Fi card, and mga screws. Moment of truth mga ka-tech shop, no, gitaon na ko ang charger and then gi-press na ko ang power button. So since 3.2 volts exist, ni send siya og signal sa gate nga naay ni trigger sa power button, mo to ni abli ang gate, nakasulod si 19 volts sa main power rail or motherboard. So mo tong ni turn on ang laptop mga tech shop. So if you're interested in this kind of video mga tech shop, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Let's go.